at magandang tanghali sa ating lahat. Kung anong oras man nakakasubaybay ang ating mga viewers, unang-una po ay paki-subscribe din po at paki-like sa ating mutual ng video. Okay? Ito na po ang ating tatalakayin ngayon. Itong isang Sony, ang brand nito ay Home Theater EV Receiver. Ang model niya ay DEV-DJ170. Yan ang kanyang model. Sony po siya. Okay. At ang problem nito ay protection, nagpo-protect. So 110 ito. So ngayon, ginagamitan natin ang transformer. At ito naman isasaksak natin dito sa transformer. Ito na. Okay. So makikita mo na yung mandar na yung pano, namamatay. So HDMI, nakalagay dito HDMI. So pinutin natin itong power. Nakalagay push power protector. Yan yung problem niya. So ilong press natin. Ayan, standby. Long press. 30 seconds. 30 seconds. Long press natin. Okay. Ayan o. Volume. Reading, no display. Protector. Push power protector pa rin. Yan yung problem niya. So hanggang nag-protect siya, hindi siya mag-on. Power on. Wala siyang sound. Ngayon, i-voltage checking natin. Yung pinaka-importanting gawin yan ng static. Okay. Set na kasi tayo sa 200 DC or paniguro na lang tayo. Tapos itong ground, dito natin iipit sa body ground. Ayan. Body ground. Okay. Pati natin itong voltahe. Ito dapat 12 volts. Ito walang 12 volts. Ano ba? Okay, wala. 6 volts. Dapat 6 volts. Mayroon siyang 4.2. Okay, wala siyang 12 volts kasi nagpo-protect siya. So, ito dapat mayroong 9 volts. So, wala rin kasi nagpo-protect. So, ito kasi, hanggat mayroon siyang protect, hindi siya mag-power on. So, walang supply. Dito tayo sa protect. Dito tayo sa protect. Okay. So, wala rin. So, ngayon, ang gagawin natin, kung makikita nito, ito. Kung makikita nito, tanggalin natin. Ito yung kanya, yung transformer na to. Itong transistor na to na SMD, maliit. Yan po yung protection niya. So, subukan natin to siya, tanggalin yung protect. Kung normal na ba. Kasi wala tayong masusukat na voltahe hanggang nagpo-protect siya. So, bunutin muna natin. So, una natin yung gagawin, bago natin tanggalin, kailangan bunutin natin to. Kasi ito yung sa supply mismo for safety. Pati dito na rin para sigurado rin. Sigurado. Ayan. So, i-reheat natin itong heater. Heater ang gagamitin natin. So, dandahan lang kasi para hindi matatanggal yung ibang pisa. So, ang hangin, bawasan natin yung hangin. Yan. Hindi masyadong mainit. Tama na yan. Tatanggalin natin dandahan. So, gamitan natin ang puting liwanag. Yan, natanggal na natin. Ito. Tanggal na natin, sobrang itim. So, antayin muna natin na lumalamig. Bago natin isaksak ulit. Sukatin natin yung voltahe. So, medyo mainit. Okay. Palamigin natin ang tenor. Noong nakaraan, gumawa rin ako ng ganito din, kaso lang ibang model yun. So, ito din, protection din ang ginagawa ko. Hindi ko lang kasi na-videohan yun dahil, sira pa yung camera natin. Okay. Malamig na ba? Okay, saksak na natin. Pero bago natin saksak, ikabit muna natin to.
Okay. Tapos, saksak natin to. Push natin. Ayan. Lumabas is HDMI. I-push natin yung power. Yung power dito. Okay. Volume. Place. Reading. No display. No device. Okay. Push power protection pa rin. So, hindi pa natin nakuha. So, ngayon, ang gagawin natin, kasi push power protection pa rin. Pindutan power. Tapos, ulit. Okay. Reading. Okay. Push power protector pa rin siya. Nagpo-protect pa rin siya. So, bunutin natin. Hindi pa natin nakuha. Okay, since hindi natin nakuha, ganun pa rin. So, ang gagawin natin, subukan natin i-disable itong maliit na 0 ohms na resistor. Ito. 0 ohms. Medyo nanginig. Hindi masyadong makita. Ito. Tuturo ko na lang. 0 ohms na resistor. Ayan o. Fuseable pa yan siya. Yan yung fuseable sa fuse. Ayan. Okay, sa pagtanggal natin ng resistor na yan, ay gagamitan na natin ang soldering iron. Pero bago yung soldering iron, lagyan natin ng soldering test. Okay. Para madali siyang tanggal. Yan. Okay. Gamit ng soldering iron. Lagyan natin soldering lead. Dahan lang po yung tutanggal natin dito. Huwag po natin ito sa akin. Matigas pa. Huwag nakilitin. Para hindi po matanggal po yung isa. SMD po yan. Capacitor. Tingin muna natin ang basahan. Para hindi kumalat. Bago natin lagyan ng locker tailor. Okay. I-reheat natin para matuyo. Mas mabilis matuyo. Okay. Kinis na siya. Saksak natin ulit. Tingnan natin kung magpo-protect pa rin. Ito yung kanyang power. On ang power. Nakalagay na volume. Reading. No display device. Protect pa rin. So, pangalawa na to. Push power protect. Push power protect pa rin. Ulit. Yan. Okay, volume. Reading. No device. Yan. Ganun pa rin. Push power protect pa rin. So, susunod natin gagawin. Punutin natin. Punutin din to. Bunot. Isira natin yung mga output niya. Ito yung mga output. Ang speaker. Isira natin. Punta tayo sa 20 ohms. 200 ohms. Okay. Yan na. Dito yung ground. Yan o. Papalitan po natin yung kuhan nito. Ang papalitan po natin itong IC. Audio IC. Bubuksan natin itong audio IC niya. Pag yan ay napalitan na, hindi na po ito ng protect. 100% na po tayo dyan.
Kakalam ko tatlong IC dito. Tatlo, apat. Tatlo nga. No? Yan. Papalitan natin yung tatlo na to. At ang number nito, nandun sa loob, din natin makikita. So nga nito, dahil wala pa tayong available na IC, order rin pa natin ito eh. Hindi naman tayo nag-stock ng ganito dahil bira lang kasi ito masira. So, ngayon, natapat na. So, panahon na rin natin mag-order. Ipagpatuloy natin yung ating video kung makabit na natin yan. Okay, ito yung ating part 1 ng ating video sa Sony Everseller. At ang part 2 natin ay kung dumating na yung order natin na IC. Yung audio IC na yan. Yun yung magiging part 2 natin. Okay? Maraming salamat.